Elizabeth, anong ginagawa mo? Huwag ka ng maraming tanong. Ngayong tayong dalawa na lamang ang nandito, oras na para ipakita mo ang sorpresa mo. Sa sandaling ito ay nabuo na nga ang sasakyan na nagmula sa dahon, at ito ay nagmukhang isang scooter pero nasa anyo ng isang dahon. Kasunod nito ay ipinaliwanag ni Pisces na ito ang kanyang bagong imbensyon na ginawa niya sa pinagsamang mga katangian ng technology at space magic capsule storage na pinapagana ng Magic Plant. Matapos namang marinig ang paliwanag, ay sumakay na ang grupo ni Leping, at habang unti-unti itong lumulutang ay sinabi ni Leping na mas stable ito at tahimik kumpara sa nakaraang ginagamit nilang mga mechanical flying fish. Sumang-ayon naman dito si Pisces at sinabi na naging inspirasyon niya sa pagbuo nito ang legendary hero at ang Demon Queen. Kasabay nito ay naisip din niya na matapos niyang matutunan ang magic mula kay Elizabeth at makita ang imbensyon ng legendary hero na mechanical dog, ay nagkaroon siya ng hindi mabilang na mga inspirasyon. Dahil sa kanyang palagay, ang mechanical dog ng legendary hero ay ang pinakamataas na technology na pwede niyang maabot. Sa kabilang banda ay nagkomento naman si Amelia at tinanong kung bakit kailangan pa nilang sumakay sa ganitong klaseng bagay gayong siya naman ang itinalaga ng kanyang master bilang kanyang mount. Taglay naman ang mapang asor ng ngiti ay sinabi ni Pisces na hindi na niya ito kailangan palakihin pa, dahil ang mga sasakyang katulad nito ay pwedeng palitan anumang oras. Naiinis namang tumugon si Amelia sa pag-iisip na pinaparinggan siya nito at sinabi kay Pisces na masyadong malakas ang loob nito upang subukang agawin ang kanyang posisyon sa Demon Queen. Hindi naman nagsalita si Pisces, at sa halip ay mapang-asar lamang na tiningnan si Amelia, na lalo namang ikinagalit nito. Sa pagkakita naman sa ginagawa nila ay sinabihan sila ni Elizabeth na huwag nang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay at magtungo na sa kanilang destinasyon. Kasabay nito ay naisip din niya na kapag nakarating na sila sa kanilang kwarto, ay wala nang makakaistorbo sa kanilang dalawa ni Leping. Pagkatapos nito ay nagsimula nang ang maglakbay ang grupo, at habang ginagawa nila ito ay nakita nila ang magandang tanawin sa lugar, na labis namang ikinamangha ni Leping at ni Elizabeth. Nakita din nila dito ang isang isla na mayroong gintong inidoro, habang ang isa naman ay may tema na isang water park, habang isa naman ay puno ng mga stuffed toys. At habang namamangha sila sa lugar ay ipinaliwanag ni Pisces na ang bawat floating islands ay mayroong magkakaibang tema ng mga hot spring. Kaya sinabi niya sa mag-jowa na kung mayroon silang gustong puntahan ay pwede nila siyang tawagan anumang oras. Kasunod nito ay sinabi niya na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Bilang tugon ay masaya namang nagpasalamat si Leping kay Pisces para sa lahat ng pag-aabalang ginagawa nila para sa kanila ni Elizabeth. Pagkatapos nito ay nakarating na nga sila sa kanilang floating island, at dito ay matatagpuan ang isang malaking pinto. Matapos namang bumaba ang grupo ni Leping ay sinabi ni Pisces na kung mayroon silang kailangan, ay huwag silang mag-atubili na pindutin ang bell sa kanilang kwarto at darating kaagad siya para paglungkuran sila. Sinabi naman ni Leping sa kanya na sapat na ang kanyang mga nagawa at mas mabuting magpahinga na muna sila. Kasunod nito ay nagpaalam na nga sila kay Pisces, at matapos itong umalis ay sinabi ni Leping kay Elizabeth na sa wakas ay nandito na sila sa kanilang kwarto. Agad naman siyang tinanong ni Elizabeth tungkol sa kung ano ang surpresa nito para sa kanya, dahil matagal na niyang iniisip kung ano iyon. Ngumiti naman sa kanya si Leping at sinabi na hindi niya kailangang magmadali dahil malapit na rin niya itong malaman. At kasunod nga nito ay hinimok na niya si Elizabeth na pumasok na sa loob. Kasabay naman nito ay naisip ni Leping na kailangan niyang sabihin ang kanyang surpresa sa pinaka-romantic na sandali. Kasunod nito ay magka-holding hands na pumasok ang dalawa sa kanilang kwarto, at matapos pumasok sa napakalaking pintong iyon ay namangha si Leping sa ayos nito. Sinasabing napakaganda ng kwartong ito at tila pinaghandaan talaga ng kanyang mga tauhan ang kanilang pagdating, dahil mayroon pang mga petals ng rose na nakakorteng puso sa kama, na para bang alam na ng mga ito na dito magaganap ang kanilang honeymoon. Nang makita naman ni Elizabeth ang mga bulaklak sa kanilang kama, ay naisip niya na hindi na kailangang sabihin pa ni Leping ang kanyang surpresa para sa kanya,
dahil ngayon pa lamang ay nahuhulaan niya na ang mangyayari, at iyon ay mag-a-advance na sa susunod na step ang kanilang relasyon. Pagkatapos nito ay na-imagine na nga niya kung ano ang mangyayari sa kamang ito pagsapit ng dilim, pero bago pa lumalim ang kanyang imagination ay bigla itong nasira ng tumalon si Amelia sa kama at ginulo ang ayos nito. Saka masayang sinabi na napaka-komportable ng kamang ito, idinagdag pa niya na mukhang magiging masarap ang tulog nila ng kanyang master dito mamayang gabi. At habang sinasabi niya na sobrang masaya siya at excited, ay bigla naman siyang nagulat nang mabalot ng liwanag ang kanyang buong katawan. Ginamit pala ni Elizabeth ang imbensyon ni Leping na Pokeball upang hulihin si Amelia na parang isang Pokemon at ikinulong dito. Sa kabilang banda, si Leping naman ay nagulat sa pangyayaring ito at naisip na ang bagay na iyon ay isa sa kanyang mga imbensyon na ginawa niya noong mag-isa lamang siya sa kanyang bahay, at naiwang nakatambak lamang sa isa sa kanyang mga lamesa. Tinanong din niya si Elizabeth kung paano niya nagawang mapaganya ito. Samantala, matapos may bato sa loob ng bag ang Pokeball ay sinabi ni Elizabeth na hindi niya na kailangang isipin iyon, dahil kaya lamang niya ito dinala ay dahil sa palagay niya ay kakailanganin niya ito. Sinabi rin niya na ginamit lamang niya dito ang kanyang space magic para doon muna ilagay si Amelia. Pagkatapos naman ng mixing paliwanag na iyon, ay biglang hinawakan ni Elizabeth ang ulo ni Leping, at dito ay mapang-akit niyang sinabi na tigilan na niya ang pag-iisip sa mga walang kwentang bagay at mag-focus sa kanya, dahil sa sandaling ito ay dalawa na lamang sila sa kwartong ito, at marami na silang pwedeng gawin sa pagitan nila. Mahilig ka bang manood sa phone habang nasa labas? Ito ang gadget na hindi mo alam na kailangan mo. 3-in-1 Bluetooth speaker, power bank, at phone stand. HD sound para sa movie feels, hindi ka na malolobat. Hands-free pa habang nanonood at higit sa lahat napakamura pa. At kung gusto mo ng full chill setup, may Bluetooth headphones din, walang sabit, all comfort. Plus, portable handheld fan para kahit mainit, cool ka lang. Check mo yung link sa description. Promise, sulit lahat to.